Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Para kay Rafia! Rafia! Rafia nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Rafian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yun, maraming salamat syempre sa pagpunta ulit dito sa aking channel, sa paikitambay at sa paikisama sa aking trip. Yun, nung huli natin video galing sa Langit Lupa Tournament, yung video na to ngayon ay galing din doon. So makikita nyo naman siguro sa title. Pero yun, nung event na yun, pumunta ako pero may mga nagsimula ng laban na hindi ko naabutan. Tapos, nung kinamusta ko yung mga tropa na nandun, ang sabi nila itong laban daw na to, yung isa sa mga unexpected na magaganda. I mean, buong event nung Langit Lupa maganda daw. Tapos yun, isa to sa mga nababanggit. Tsaka yun, excited din ako dito sa laban na to. Pero yun, wag na natin patagalin pa. Para sa episode 90 ng Raf Said, panoorin natin ang laban ni Didel at Nicolas. Ayoko kung tama yung pronunciation ko, pero game na. Tip top, nandito tayo ngayon sa Matchpoint Sports Bar, Grain Assault 17. Unang event natin ngayon 2026. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Piliin nyo kaming supportahan. Sa kabila ng lahat ng problema natin sa buong mundo, Flip Top Magingay para sa unang laban ng Langit Lupa Tournament. Ayun, diba, debut, I mean, unang laban pa Shoutout siya sa ng lahat ng gabi. battle MCs. Shoutout sa lahat ng mga liga na nagpupursige. Tuloy-tuloy niya lang yan. Nakikita natin yung mga effort nyo. At syempre, shoutout sa lahat ng mga battle MCs na bumiyahe pa ng napakalayo para sa event nating to. Shoutouts nga pala mga represent collab. Real Jokes Clothing, pero minsan hindi. Pero shoutouts na rin sa Crown Manila. Shoutouts kay paring Joey sa sombrero na to, Manda Soul. DJ Willuminati, shoutout sa kanya. At sa kanan ko, Trono sa Oro, represent para sa inyo. Galing pa ng CDO, mag-iay tayo lahat para kay Didel. Motherfucker gunning, gonna buckle, gonna tuck, catch a couple if they wanna holla. But look what you gonna do, little dude in the booth with the truth and the boogeyman. Wanna holla. Didel, Trono sa Oro, Repen L, Repen CDOC, let's fucking go! Sa kaliwa naman, Mariveles, represent para sa inyo. Galing pa ng Bataan Rap Conquer, mag-iay tayo lahat para kay Kulas. Kalayaan ng ibon na nakatakas. Yeah. Sa pagpagaspas sa ulap nakalampas, diba? BRC, MHP, Nuteta, mga Salbahing Bisor, mga PED, Jay Orton, Dasin Jewel, Madtown Apparel, Omori Blanco, tsaka shoutout sa mga tropa ko dyan sa likod. Yun, shoutouts din sa Black Manila, sa Crown Manila, sa Linya Linya, sa Hypebeat, sa Real Jokes, lahat ng mga collab, mga merch na sumusuporta sa Flip Top. At syempre, supportahan nyo din yung official merch ng Flip Top. Alam ko meron silang Shopee. Supportahan nyo din yung music ng mga MCs yun. Narinig nyo yung intro nila parehas, mga kanta nila yun. Check nyo na lang din. Tapos, yun, lahat ng hassle ng mga MCs, supportahan natin. At yeah. Shoutout sa mga tropa niya galing pang Bataan din, maliban lang kay Sardeo. Nanalo ng coin to si Didel, pinili niya mauna. Si Kulas, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat, Grain Assault 17, Langit Lupa Tournament. Kulas. Game! Siya nga pala yung bagong tropa! Nung apo ni David! O tropa yan ni Lucas! Dalawa na silang weirdong pinagjajakulan yung bulalakaw! Ginagalaw din nila yung buwan pagkat wala na raw tong dalaw! Petis nila, kalawakan, planeta, araw, hindi sila mga tipikal! Pag sinabi nga nilang ikaw ang mundo ko, literal! Ano kayo mga baliw? Didel par, dekada ka na sa battle rap, huminto lang saglit nung sa tuktok di makapanhik. Kundi pa tumunog pangalan ni Sendlok, di ka lilingon pabalik umaasang. Matilaan ng apoy, sumiklab lang bilang rapper. Naging heavyweight na kasi si Lucas Noy, kaya nakikisindi ka sa lighter. Tapos ngayon magtatampo ka,
Kaysa sa inyo, siya lang inaangat sa top. Kasalanan mo yan kasi tatamad-tamad, patay yung alab mo. Siya hinangad lahat, nangarap maging San Telmo habang nakontento ka sa gaserang umaandap-andap. At wala akong pake kahit idol mo si Sak. Kaumay, pareho kayong bigo na uuwi dahil sa first round ng isa buhay. Kay Shabu yun magugulpe. Kaya, iiwanan kang wara parang wasak niyang Kawasaki. Pagsapak dyan sa bibig, doon ka lang iispit ng bloody. Habi ni Sak lahat ginapi. Pati yung magsasyabu sabay sa panran biglang sali. Lakas niyan, sir! Ano yan? Nasa running era na yung dati lang na runner? Pati, English ay minaster. Kaso walang bars parang Sak na lobat tas low budget. At mukhang social lang yan sa delivery kasi dinadala ng accent. Pero kahit mag-pure English ka sa pagtugon, parang sa test mic lang pabibo. Di namin kailangan ng English mo sa Luzon. May insight kami rito. Kaya, click bang! Wala kang masyadong mailine, Mac. Paray pang dis. Mostly kasi ng battle niya pinaghalong Bisaya at Ingles. Bisanglish! Pero fuck! Language barrier! Ako ang balakid na magpipigil sa'yo, kaya makikitil ka o atake left, right, middle, masisiil na to! At makikita nyo tong didil na nagdidelikado! Yeah. Round 1 ni Kulas, gusto ko lang purihin yung ano niya, yung confidence na dala niya. Kumbaga wala siyang pake kung may mag-react man o wala dun sa linya niya. Maganda naman yung kung paano niya siniset up yung mga bara. Minsan nag-expect lang siguro yung tao ng mas malakas na haymaker sa dulo nung setup, 'di ba? I mean, yung maganda yung sa aandap-andap, kaso parang doon sa haba ng pinagdaanan bitin na yung tama ng punch, kaya parang nakukulangan. Pero kung papansinin mo, yun, ang galing lang din nung kaya niya pa ring dalhin yung sarili niya. Lalo nung sa bandang dulo, yung nakikita mo na ginaganaan na siya na bumanat. At yun, yung nagdidelikado, maganda din yun. Tsaka yung, ayun, sinamahan niya ng angas, kaya ang ganda din pakinggan. Pero yun, pakinggan natin yung round 1 naman ni Diddle. Yeah. Yo! Konting ribat. Inamin na niya na di niya gets ang mga Bisaya, so sa akin siya titihaya. Paano mo nakuha yung angle na yun kung di mo naiintindihan ang mga linya kong Bisaya? Tapos, putang ina, taktika ng mga mahihinang uri, basta nagtatagalog, iko-quote si Rizal. Kung bobo mo no, kung nag-research ka ng konti, malalaman mo na yung taga-ilog na bayani ay multilingual. Pero sige, may gabi i-flip top. Ako nga pala si Diddle, rep and CDOC. Di nyo ba kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me. Langit lupa tournament, shit, I kill him softly. Mapa kids, oh silly, oh geez, oh please. Starting from the bottom, no issue, cause ang biggest problem nyo ay prom D. Unang nosebleed, kulas ng Bataan Rap Conquer. Bataan Rap Conquer. Aba pare, Osam. Liga na hawak ni Sir Deo, yung MC na kilala nyo sa rason na very, very wholesome. Well, I rep Trono sa Oro, yeah, the gold one. Come out swinging like Ali and Foreman. Boss, puri makold Trono one. sa Oro, di ba kasi yung Oro, di ba ano din siya, yung ginto din siya. Kaya Yung sa rason na very, very wholesome. Well, I rep Trono sa Oro, yeah, the gold one. Come out swinging like Ali and Foreman. Boss, puri makold one. Dahil di sasapat ang kulas, dapat sinama mo si Rene at Foreman. Kasi di Yan. ang kulas, dapat sinama mo si Rene at Ali and Foreman. Boss, puri makold Sabi, one. no? Dahil di sasapat ang kulas, dapat sinama mo si Rene at Foreman. Kasi di ka important at di ka malupit.
Kaya konting jabs lang muna with them loose hips. But they feeling bruised ko ang kampiyon ng BRC. Just know we getting bruised quick. Cause I ain't someone you wanna do. But they feeling bruised ko ang kampiyon ng BRC. Just know we Is getting Bruce Quick, BRC, tapos Bruce getting Quick. bruised quick. Cause I ain't someone you wanna dose with. I'll give you them ghost lips. Cause you a bitch writer and the proof is ang init ni Kulas spark lang habang sa akin pang Vesuvius. Kasi paano ba tong... di niya alam. Oh no, Vesuvius. Kasi paano ba tong Dufus nagkampiyon? Man, I checked his win and losses. Ang judging ng mga battle niya parang komedyanteng doktor. Laugh trip ang prognosis. Pinili ko si Kulas kasi malakas ang boses. Judging na to longest. Bitch, I'm only giving out roses to Enigma and Vic Soto, mga totoong malalakas na bosses. So bitch, Lalakas na boses. be cautious kasi kung volume lang pala ang limit ng iyong artistry, para kang audio recording na distorted ang playback kasi basag ka instantly. But I guess walang remedy sa pagiging lesser entity with no ability, so see. Kung decibel lang ang lakas ni Jezebel, then I'll bring him serenity. And most Serenity. probably lang ang lakas remedy sa pagiging lesser entity with no ability, so see. Kung decibel lang ang lakas ni Jezebel, then Jezebel, Serenity. I'll bring him serenity! And most probably, same ang sentiments ng liga na yung nire-represent. Tanginang pambato to, ang win rate sa outer leagues, 30%. Bitch, 4 years ka nang sumisingit sa motos but never ka naging relevant? Numbers do not lie and it's 11 battles over 4 years but not once ka naging main event. Cause you are fucking incompetent. Never ka naging main event because you are fucking incompetent. Kaya nung March 7, pumunta to ng Rap Lines, bumatel. At doon siya minaltrato. Tapos last year, dumayo ng malayo papunta Pulo just to, once again, spoiler alert, magpatalo. Abagago, kahit nalibutin mo lahat ng ligat entablado, mag-joyride sa aeroplano, para kang DDS na pinikitaan ng credible source, wala ring magbabago. Kaya baon tong tarantado. Parang DDS na pinaitaan ng credible source. Tantado ko sa spray beams at fakings who daydreams. Just accept the fact na talunan ka while hurdles are my favorite plaything. And for the record, kahit i-reset ang record, you getting served with impeccable hurdles are my favorite plaything. Fakings who daydreams. Just accept the fact na talunan ka while hurdles are my favorite plaything. And for the record, kahit i-reset ang record, you getting served with impeccable plaything. Dahil pag nilampasok kita ngayon, that's the only time you're ever gonna wipe the slate clean. Cause I mean business. Wipe the slate clean, tapos yung plating na ano niya. Plating, dahil pag nilampasok kita ngayon, that's the only time you're ever gonna wipe the slate clean. Cause I mean business. Oo, ang tanging mission na i-upset ang prediction ng online profits. Oo, boss, maliit ang Mindanao market, but I'll prove na ako ang priority na target. Kaya si Kulas, ginawa ko ng Uzarugami, huwag niyo nang hanapin to sa bracket. Kaya si Kulas, ginawa ko ng Uzarugami, huwag niyo nang hanapin to sa bracket. Parang Fluvert Floyd na -5, motherfucker, there is only one threat, and that's me! Fluvert Floyd, -1 threat, that's me. Yun. Tsaka yun, si Oza. Abangan nyo siya sa May 24 ata. Kalaban niya si Oxmag. Kita-kits tayo doon. Siyempre, suporta sa isang tropa din na nakapasok na din sa flip top. At siyempre, taga-Baras. Kaya suporta tayo doon. At yun, yung round 1 ni Didel, kumbaga, kung katulad ko kayo siguro tapos hindi kayo masyadong pamilyar sa kanya, hindi mo inaasahan na ganun ka angas yung dating niya, no. Ngayon ko lang siya na napanood at natutuwa ako kasi yun. Kumbaga, patunay ulit na yung mga Bisaya nga daw, 'di ba, mas ano sila sa English kaysa magtagalog. Tapos yung sa kanya, yun, hindi pilit yung accent. Tapos alam mo, kontrolado niya na yung wika kasi kaya niya na yung mga mag-multi, 'di ba? Kaya ayun, malupit. Tapos may angas na agad.
ano pa ba? Kung paano siya magtahi, maganda siya pakinggan, tapos yung flow nung delivery solid din. Pero yun, parang alam mo kaya pa siyang banat na naibitaw o mas malakas pa mga banat doon siguro dahil round 1 lang, nagpapainit pa lang siya. Pero yun, sa tingin ko ang ganda na kung paano nila binuksan pares yung mga una nilang rounds, kasi halata mong ayaw nilang magpatalo sa isa't isa, kaya isang magandang sinyalis yun ng magandang laban. Kaya pakinggan natin yung round 2 naman, Nicolas. Yeah. Tanga! Joke lang na di ako marunong umintindihan ng Bisaya, kaya di mo ako mabubuwag. Sabi ni 30, magribat lang daw ako sa'yo ng bahog bilat imong uyab. Round 2 game! Nagpangalan ng Didel. Para daw pamatay, parang baril kalibre. Yun ay inisip kong maigi. Unang basa lang pala ng Bisaya sa Didel. Didle! Hoy, Didle! Di ba tunay na meaning ng Didle ay cheat? Pero bakit di ka witty mang trick? Scheme mo ang weak, generic mag-spit. Samantalang aking pagka-trickster, parang fixer kay mafe-finish in a click. Ito'y balitang panghalip, barilang kalakip, dali niyang nahagip ng tinggang kapalit. Di ko po sinasadyang makilka at sa halip. Ito'y pamamalimos lamang ng badyaw sa kuripot, mali ng kalabit. Pangalan ng tournament niyo sa Oro? Koronasyon! Koronasyon! Tunog Kabadingan! Sa bagay, lugar nyo naman nang nagsasabing puro kayo kabaklaan kasi nga, Cagayan. Mo! Pre! Pero nag-champion ka dun sa pang. 4 na beses na pagsalang na ang judging 3-2. Napaka-wex dude, bubo niya. Ang masakit pa doon, di niya nabuhok na kuwang boto yung kay Sendlong at Pukoda. 3 bumoto sa'yo. Nag-iinom lang sa venue. Na yung Focus DC, sa pulutan BC. Tunay nga nagkalutuan lang nung finals nyo kasi mga judges nyo, tipsy! Doon umugong yung Kalutuan. laban, ang layo ng narating. Literal ba namang umingay yung battle sa mga nag-cheaters na lasing? Chill lang kasi pag may event, tamang flip-top beer lang. Enjoyin yung laban. Di yung sasagad kayo tapos maoy naman. At tandaan mong, wag na wag kang magbabaon ng gold label kung ayaw mong maban. Gold label, maban. Change topic, galit Arik. Mga MC nyo, wala nang laman yung utak, nagmamalalim pa. Hollow Earth. Yung mga battle parang reaction video ni BR, yung views, 308. Kasi mistulang magkakamag-anak sa lupa yung laban, ayaw niyong i-share. At tandaan mo, Didel, wala kaming respeto sa mga liga na 1K followers. Ano, sir? BRC, Bundok Benyo, Tagpiero? Wala nga kasing pambayad pag sisingilin. Tsaka okay nang kapusin sa budget, basta yung bara, di titipirin. Ano pa? Organizer namin si Deo. Bading, bakla, bayot, pisot. Eh baka di ka manalo doon sa paramihan ng iniyot. Real talk. Ano pa, Bisaya? Nag-aantay ka ng saging? Ulol, di ko pa kakainin mga unggoy sa net na inggit, umaasang mas marunong pa kaya Enigma. Kesyo di napili yung idol yung higit, manggigipit, igigit, representante ng liga. Passion sa pagsulat, i-discredit, teka yan na yung malina. Huwag kayong magsarado ng pag-iisip sa gusto nyo lang makita. Ngayon, balik sa topic kung bakit kailangan tuldukan tong naghahangad ng tuktok subalit haring araw sa tasang nais pa kami West. Babaong ko muna sa lupa bago iakyat sa langit.
Yun. Round 2 ni Nicolas, mas ano na siya, mas maganda yung round 2 niya is sa round 1, mas kumokonekta na yung mga suntok, tas yung mga jokes niya pumapasok na. Tas yun, makikita mo na yung confidence na baon niya bago matapos yung round 1 niya, nadala niya ng maayos pa rin. Kumbaga, ayun, yung alam mo na isang magandang paraan din siguro yung preparasyon niya sa kalaban niya kasi alam niya na yung style o yung dating ng kalaban niya, tas yung mga nandito hindi siguro masyadong pamilyar, pero dahil siya alam niya na yun, kumbaga inaasahan niya na ganun yung pwede maging reaction, pero hindi pa rin siya nawalan ng gana. Pinakita niya pa rin na kaya niyang sumabay, at yun, napakita niya sa round 2 na kaya niya yun. At yun, maganda yung round 2 ni Nicolas. Painggan natin yung round 2 naman ni Didel. Inaanggulo niya yung judging ng finals ko, pero ito ang best twist. Oo, di talaga ako iboboto ni Zenlook in Fukuda. Di yun marunong mag-English. Ba't ano yun? Bisaya. Anggol na mga ganito, ang daling sabihin. Kung ayaw mo sa Bisaya, bakit last year nagbakasyon kas kamigin? Ano yan? Tapos, probinsya kami? Probinsya din kayo. Tinignan ko sa Google Maps, Jayco namin, 4 sa inyo, 3. Yaw. Bago ko simulan ng round 2, Boss Arik, I'd like to thank you in person, Sa dinami-dami ng deserving sa Mindanao, ako'y naging choice mo na din. Na-employ na sa scene, burst at the seams, pagkat maririnig na rin ng tao ang voice ko at schemes. And I know that you believe in me, dahil ang unang bigay mo sa akin, si Poison 13. O should I say 14? O 12? Basta! Inferior clone ka, gagi. Ang datingan parang Marco Lacson nung depressed but hindi happy. Pinagtagpi-tagpi na estilo kanyang hobby. Ang labo tuloy ng mga linya na hinabi. What the fuck did you expect? Pinagtagpi na estilo kanyang hobby. Tas Estilo kanyang hinabi. hobby. Ang labo tuloy ng mga linya na hinabi. What the fuck did you expect? Finotocopy mo ang photocopy. Kasi Poison, GL, Cripply, Lipcram at etc. Pinaghalo-halo niya ang seeds. Hoping na kay Mera ang mabreed. Pero ang nabuo, boom, human centipede. So I impede this nuisance. So I showed nothing nuisance. 2K23, isang copycat ng copycat. Grabe, Brad. Yeah, you're too pussy for me. Sa sobrang copycat. So I impede this nuisance. So I showed nothing nuisance. 2K23, isang So I impede this nuisance. So I showed nothing nuisance. We ain't show nothing new since 2K23. Nuisance ain't nothing nuisance. Diba? I hate this nuisance. Didn't show it. No? So I impede this nuisance. So I showed nothing nuisance. I impede this nuisance who ain't show nuisance 2K23. Since 2K23, isang copycat ng copycat. Grabe, Brad. Yeah, you're too pussy for me. Sa sobrang pag-idolize niya ka Poison, pati hometown ginaya. Kahit nung feeling Poison sa underground, piece of cake, parang kasava. Cause this is karma. Kasi feeling GL Poison sa underground, piece of cake, parang kasaba, 'di ba? Ewan ko kung yun yung gusto niya i-connecta, pero 'di ba yung kasaba galing sa underground, 'di ba, yung kamote, kung di ako din tong kawatan. One piece of cake, parang kasava. Cause this is karma. Kasi feeling GL din tong kawatan. Tanggal ang balaklava. Hindi lang to simpleng hot seat. I'm making you cadaver diving on lava. Kasi diba? Ang Making you timing hot cadaver. seat. I'm making you cadaver diving on lava. Kasi diba? Kadava Ang ng timeline love. concept ni GL sa GL versus Sayad ginamit mo sa finals niyo, men. Hindi ba lang konti? Kasi ang time manipulation niya gamit daw Infinity Gauntlet. Pero same lang ang content. Round 1, 2, and 3 pass. Present, future ng opponent. Kaya si Kulas naging reverse Nikola Tesla para lang magkalinya. Nagnakaw ka sa current. At obligatory pang sasabihin kada bate. Di kalinyan, present future ng opponent. Kaya si Kulas naging reverse Nikola Tesla para lang magkalinya. Nagnakaw ka sa current. At Si Nicolas Tesla.
Nikola Tesla, 'di ba? Tapos yun. Katuri pang sasabihin ka Parang imbis na si Tesla yung ninakawan, yung current yung na ninakawan. battle, di ko ginagaya si GL. Pero naka-train of thought ang rason. Nakakahon ka sa bagong meta na according sa comment section pambaon. Taon-taon, patalon-talon ang estilo base kung sino ang kampyon. Eh paano yan? Tinalo ni Poison si GL, so sino ka ngayon? Pero sige, magpakamokojin ka lang. Cause me, I'm on a different gaming system. Fuck Tekken, ang gusto kong laro, Street Fighter. Doon tayo sa kalsada magdikdikan. Ito ay aking season. Elimination. Ito ay aking season. Domination ang waking reason. Eliminate ang feeling decent. Eliminate ang teka, nag-i-input lang ng combo para mag-Akuma Raging Demon. Let's go, bro! Isang pa-blackout, no? They can heal. Para mag-Akuma Raging Demon. Eliminate ang teka, nag-i-input lang ng combo para mag-Akuma Raging Demon. Solid yung ano na yun. Kasi nga 'di ba yung sa Street Fighter tapos yun, kala mo parang nagcho-choke na talaga siya tapos yung pala nag-i-input lang daw siya ng combo para dun sa Raging Demon, 'di ba? Yung blackout na tinatawag sa bidyuhan. Makikita mo na lang mga suntok tapos biglang iilaw na talikod na si Akuma. Pero yun, solid nung setup niya na yun kasi nagsimula nga dun sa Mokojin sa Tekken tapos napunta sa Street Fighter tapos naging effective yung fake choke kaya ang angas niya. Akuma Raging Demon cause they can heal him but di maghihilom ang mga sugat, that's for They damn can sure. heal him. They can heal him pero hindi maghihilom ang mga Oo, sugat. ang estilo ko may Hansel Cabo na texture. Well, galing sa maestro ang initial na lectures pero iniba ang kagat para mas fit parang dentures. So you could say Diba ang kagat para mas fit parang dentures, 'di ba? Yung postizo. 'Di ba? Syempre, ano siya eh. Kumbaga, sa'yo lang siya fit kung paano mo siya ikagatin, 'di ba? Pag sinukat siya. na parang denture. So you could say na kaysa kang blueprint pero ginawa kong 9/11 ng architecture. Pero mga obscure na rapper, ganun naman yata talaga. Sa estilo pasabit-sabit. Pwede halin tulad sa kalsadang may sanga, kaliwa o kanan, paano imamarket? Lyricismo o antics, agresibo o upbeat. Ang importante daw, timely ang arrival. Ikaw, bahala ka sa buhay mo, basta itong ruta ko, gamit estilo ko, diretso na to finals. Yeah, yun. Solid yung round 2 nila parehas. Kumbaga, ayun, yung round 1 nga nila, nagpapainit lang sila, pero yung round 2 nila parehas, ang ganda. Dun sa round 2 ni Kulas, more, mas pumasok o mas umepekto yung mga jokes niya, yung sa Cagayan na scheme, patok yun, pero yung kay Didel, yung giggle niya mas lumabas na talaga dito sa round 2. Nagustuhan ko yung kung paano niya siniset up na kung sino yung meta sa panahon na to, ayun yung gagayahin nung kalaban niya. Ang ganda nung ginamit niya na argumento na yon, kasi nung natalo si GL kay Poison, parang sino ka naman ngayon, ayun naman yung tanong niya, 'di ba? Ang angas lang nun kasi nasipat niya yung ganung anggulo, tapos napaland niya siya sa mas malakas na impact, kasi yun yung momentum na binubuo niya sa panggagaya, tapos biglang liliko pabalik sa pagiging Mokojin ni Poison, tapos kokonekta niya sa Street Fighter, tapos babagsak dun sa Raging Demon, tapos yung mga huling bar niya na umupekto, tapos yun nga sinasabi ko nung round 1, yung mastery niya dun sa lingwaheng ginagamit niya, kasi kung kaya mong mag-English, pero ayun, kaya mong umintindi ng English o kaya mong magsalita, pero iba pa rin yung kaya mo na siyang lagyan nung tugma eh. Kaya ang ganda nung kay Didel, kasi kumbaga kahit hindi mo naman bigyan ng puntos yung magagandang
tugma na hindi punchline. Minsan, syempre, bilang ikaw nanonood ka, 'di ba? Kumbaga ma-appreciate mo din 'yon. Tapos bilang nagsusulat ka din ng piyesa pang battle. Kumbaga yung mga maliliit na detalye, ano 'yun eh. Ang laking bagay nun para sa MC yun. Nagustuhan ko yung nuisance when show natin nuisance since 2K23 gano'n. Kung paano lang niya tinatahi yung mga salita na akala mo inuulit lang niya, pero dahil yun yung sa English eh, yung kumbaga kalimutan yung tawag, basta magkakatunog sila pero hindi sila pares na meaning na nagagamit niya na maayos. Kaya ang galing lang din nun. Pero yun, solid yung round 2 nila, solid yung battle so far. Kaya ang gandang laban. Let's go. Hindi ako si Poison, paglilinaw lang. Hindi ako babaero. As in. At di ko rin ginagaya si GL. Mas malutong ako magmurat. Tangina mo, yun ba yung mahirap intindihin? Kung may pagkakatulad kami ni GL, yun yung pagiging virgin. Tsaka narinig nyo kanina, sabi niya, anggol. Tangina mo, didol. Di ka talaga mananalo sa battle. Umuwi ka na lang sa inyo, patira ka ulit sa puwet sa imong angkol. Tawag doon, rebatol. Game round 3, game! Sa di po nakakaalam, kabatch niya talaga sa CDO, si Pukuda. Yung pinalo ng durian. Kaya butas marami. Mukhang sa gera nga dumaan. Pader sa Marawi. Oo! Kasabayang tumugma, kasama niya pang tumungga, kaso naiwan tong syunga. Naging uprising killer na yun, tas ikaw fan na lang ng Fukuda. Di ba yun yung batas ng Mindanao? Fan na lang ng Fukuda. Si Sendok Pero yung parang Parot San Telmo, yung unang supremo naging kabitenyo, si Crega Aladeo, humihigom ng lakas espiritual! Mga weirdo! parang si Deo umigo ng last year. O basta CDO, weirdo! Paano mga OA, sample? Ang oro ay ginto, tas yung isdang oro daw sa ilalim ng dagat lumalamon. Dinedescribe nila na parang kraken, goldfish lang pala yun. Ba't ganon? Ano yung bayawak sa inyo, dragon? Mga OA, kesyo barilan sa amin, sa Didaster, sa kanila reality sa Maisan, armas namin jail blaster, sa kanila RPG at machine gun. Dito na yang pananakot, parang Duterte lang na makamasa. Kaya isa ka lang sa mga umaasta na alpha na yung milk nila kamatcha. Maasa na alpha tas yung milk tinaamat. Kasi panggagago mo ay peke, mga taong aklas. Unggoy po tapete, pang Facebook, mang bash. Kongreso ka sa lente, tinura mo walang klas. At binanggit ko na Duterte para siguradong may bars. Gusto mong umani ng respeto? Baguhin pa mamalakad? Sa Mindanao tumakbo ka, maging payapang namumuno para sa ngay mangopia. Pasa armas, idiyan ng gera, takpa mo ng tolda. Dahil di nagbubungan ng prutas pag antanim mo, bomba! Tangina mo, salamat na bitin yung bomba. O yan si tropa! Nagpapakademonyo sa rap. Bisayang apok. Devil na konyo. Sa lahat ng demonyo, ikaw lang dikondo. Sakto! Ako ay Nico rin, kaya pipikunin tong apok featuring. Mga nagtitigas-tigasang dalimbasagin ng ego, parang tinabig lang yung figurine. Kaya ngayon, pira-piraso kang pupulutin sa lapag yan ng aking nabanaag. Kaya anong didel, baka brittle, sa dali mo lang mabasag. Ano Brad? Gusto mo ng tunay na kasamaan? Doon sa amin si Deo, puro kabaklaan.
si JD Batakan, si Poison Babaero, si Tipsy D Sugal naman. Karagatan sa amin, puro apoy. Sigurado ka na mapapaso. Sobrang init yung sa talas namin, nagpapalamig na sa Colorado. Kaya gago! Yan dibil-dibil niyong imahe, akin na at wawakasan. Walang demonyo sa impyerno, Didel. Lahat nasa Bataan. Ah. Last na. Ah. Alam mo na. Las! Oo! Ako si Kulas! Tropa ko si Rene! Kaya, ibang construction na to! Kami naggawa ng pyramid, kaya perfecto ang gulo! Kaya pag tinalo ko to, wala nang karir na babalikan sa oro yan! Ako manalo o matalo, mahal ako ni Foreman! Hindi ko gets yung Kulas forma na yun. Ewan ko kung gimmick ba niya na ginawa dati o meme kung saan o ano. Hindi ko siya familiar kahit nung binalot siya ni Didel. Yun, round 3 ni Nicolas yun. Nakakabilib pa rin yung hindi bumaba yung enerhiya niya. Tuloy-tuloy pa rin siya. Tapos, yun, todo pa rin siya. Kahit, di ba, parang naririnig mo yung garalgal nung boses niya sa kada spit. Wala siyang pakialam. Basta maidura niya yung baon niya. Solid yun. Tapos, yun. Pero sa tingin ko lang, mas natripan ko yung round 2 niya kaysa dito sa round 3. Kasi kumbaga dun sa round 2, mas marami siyang angulo na napaikot. Diba? Tapos yung sa round 3 niya, okay naman. Pero, yun. Mas maganda lang yung sa tingin ko yung round 2 niya. Kaya, yun. Solid. Saludo kay Kulas. Ang ganda nung pinakita niya. Kumbaga, hindi niya din sinayang yung slot. Kaya yun, pakinggan natin yung round 3 naman ni Didel. Pakinggan natin! Ang paboritong pahaging Nicolas, dapat lyricismo lang. Pakita ka ng bago, okay. On a conceptual level, I agree because as MCs, we should go slay wilder than Deontay. Di lang dapat role play. Wilder We should than embody Deontay. literary go slay wilder than Deontay. Di lang dapat role play. We should embody literary excellence all day. Let the thoughts spray. Ang issue ko lang, ombre, sinabi mo lahat ng yun habang naka-Naruto cosplay. Tangina ang OA, what a mystery that brain is in my view. Lyricismo lang, tapos nagpa-props ng mga pictures, Allen Wrench at Allen Screw. Magpakita ka ng bago, tapos ang references limitado sa anime at MCU. So dude, tell me the truth, sino pinaka-hipokritong MC if not you? Pero sige, stay in your MCU, groove. yun, di ba? Ewan ko kung hindi nyo pa alam yun, pero MCU, Marvel, di ba? Cinematic Universe. Tapos, yun, sinasabi niya na ang ganda lang din nung kung paano niya sinipat yung angulo na yun. Di ko pa napapanood yung battle kung saan ginamit ni Kulas yung linya na yun na lyricismo lang. Tapos naka cosplay ng Naruto. Ang ganda nung silip niya doon kasi nga paano mo itutulak yung argumento na lyricismo lang kung yun naka-cosplay tapos yung mga topic mo MC o yung anime. I mean, may mga bars ka pa rin magagawa pero kung parang sinasabi niya dito yun at yun lang yung ginagawa ni Nicolas kaya ang ganda nung pagkaasipat niya doon, solid na pagganap ng Pinaka-hipokritong MC if not you. Pero sige, stay in your groove. Mag-reference ka lang ng Marvel. Cause me, I'll spit fire and I'll seek higher thoughts pagkat comics lang panlaban ng comic relief na Rick Reimer. And I don't give a fuck kung may Infinity Gauntlet ka, may 5 fingers of steel, si Big L, the Big Styler. At kung ikaw si Dr. Doom, ako si MF Doom na may bit-bit na meat grinder. Cause you's a bitch. Cause I'll say it again, you's a bitch writer na pinag-wordplay ang Kulas sa cool ass.
Like, what the fuck did you mean? Tapos next poison 13, baka poison 6, 7, cause you're just a fucking meme. Gay-ass lyricism, manang-mana kay Deo si Patring, kaya pag suntok sa mukha, mag-iiba ang ilong ng bading, parang si Stel ng SB19. Cause I don't wanna be mean. Hindi ko alam yung sa SB19, yung sa 6-7, naririnig ko yun sa mga... Ng SB19. Cause I don't wanna be mean. Pero masyado tong desperado. Kita nyo, masyadong desperado. At sa isang battle, nag-Japanese siya, bro. Daijobu, Daijobu, Daijobobong bano! Boss Arik, wag to. Dahil ang Mokujin kung lumapit, abo. Ang gusto kong makalaban na Japanese na sa kabilang bracket na jabo. Naku po! Kaya ngayon huwag kang aatras, abante amigo. Pakitaan mo ako ngayon ng purong lyricismo. Cause as of now, para kang kamote rider na bibili ng motor tapos walang pang-renew ng rehistro. Oo mismo, pagkat ng kalibre ni Dudong, di pwede sa matindi ang dunong. Sa kakasindi ng 2 joints, ayun, ginagaslight ang sarili niyang delusion. Sana matauhan ka, kasi kung hindi, kamao ko ang magre-reset ng neuron. Higa to sa futon, cause if sleep is the cousin of death, aaten ka sa family reunion. Yun! Lyrics lang pero pamatay dahil instincts ay ultraviolent. Angas nung if sleep is the cousin of death, atin ka sa family reunion, di ba? I cause damage na dikita ng mata pagkat mga pasa ay ultraviolet. This dude is Baphomet with a southpaw left. I swing at ops on sight like Montague in Capulets. We are opposite cause I'm ahead while your head's coming off like Django Fett. Kraken, Chaposet, Spotify, Sakaset, Big Brain Laban, Hydrocep, Triple wannabe, shit stain pang kubet, tang inang brick game habang building blocks ko pang nanotech. Solid yung Big Brain pagkakatay-tay niya doon, di ba? Chop. Medyo slant drive na yung with a chop. southpaw left. I swing at ops on sight like Montague in Capulets. We are opposite cause I'm ahead while your head's coming off like Django Fett. Kraken, Chaposet, Spotify, Big Brain. Sakaset, Big Brain Big Laban, Brain, Hydrocep. Hydrocep, Triple wannabe, shit stain pang kubet, tang inang brick Shit stain pang game kubet. habang building blocks ko pang nanotech. Kaya kulas, wag ka masyadong makulit. Open pa naman ang tryouts until March 31. Try ka ulit. Cause boss, that ain't even the half of it. Kaya masyadong ginalingan kasi gustong ma-regular. Just know that if you want lyricism, I always go for the jugular. Rhyme schemes, multis, wordplays, on par with dudes on the league who's very popular. In other words, I got no room for improvement, so saan ka lulugar? Laos! Yeah. Solid yung hindi Del kung totoo man yung angulo na ni tawag dito Nicolas na kasabayan ni Didel si Fukuda. I mean, hindi siya imposible kasi mahahalata mo sa body language niya na hindi na siya baguhan. Ayun, 'di ba? Kung siguro bago sa flip top pero yung experience na meron siya, hindi na siya pambago. Kaya nakita mo yung paano siya gumalaw sa stage, paano niya i-presenta yung sarili niya, buong-buo na yung loob niya. Kumbaga batak na din siya sa ganitong klase nung patimpalak. Kaya sobrang solid. Ayun, ang angas na-appreciate ko yung kung paano niya, ayun, paano nga niya dalhin yung sarili niya, tsaka kung paano siya magpresenta. Yung angas sa kada spit, makikita mo doon. Tapos yun, yung paggamit niya ng mga salita kasi madali para sa iba na mag-English, pero kung paano mo siya mas ma-maximize na maayos at magamit mo siya bilang weapon na yun yung isa sa mga patunay na mahusay ka na talaga doon sa ginagamit mo na yun. Kaya yun, sobrang lupit. Tsaka yung mga bara din niya. Tapos nagustuhan ko yung sa pagtatahi niya. Yun nga, yung mga tunog, mga salitang magkakatunog na yun, dahil magkakatunog sila parang inuulit lang niya pero hindi. Diba yung Chaposet, yung Hydrocep, Big Brain, ganun. Yun. Solid yung laban.
magandang panimula to sa Langit Lupa Tournament. Pero yun, alam ko sa May 23 at 24 na yung second round ng tournament na to. So, yun, meron ding laban for sure alam ko si Didel ba nanalo dito? Laptop, grain of salt, 70. Una laban na gabi, mag-iis pang beses para kay Didel. Solid parehas. Pero ang boto ng hurado, 5-0, advancing sa Langit Lupa Tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Didel. Yeah, yun. Yung laban niya, hindi ko sure kung sino yung second round niya. Siguro mapapanood natin yun sa mga susunod dito. Pero yun, kita-kits tayo doon sa event, right of way, zoning. Ewan ko kung yun din yung zoning. Pero yun, isa ulit patunay na yung laban na to na yung mga bago is magagaling na din talaga, kaya hindi na lang sila bago sila sa flip top, pero yung skill set nila alam mong veterano na talaga, kaya hindi masasayang yung panonood mo kasi yung gigil nila nandun pa rin, hindi nawawala. Kaya yun, suportahan natin yung mga bago, yung mga hindi natin idol, subukan natin paglaanan din ng oras para malay mo, hindi mo alam, yun na pala yung magiging idol mo, si Didel na pala o kaya si Kulas, pero kailangan lang nila masuportahan para mas ganahan sila na bumatil pa o magpaitang gilas. Saka isang magandang gasolina din yung pagsuporta sa mga MCs para magtuloy-tuloy, kasi minsan siguro may mga punto na dumadating kung questionin ba nila yung sarili nila, kung gusto nilang ituloy pa yung ginagawa nila, tapos may isa o dalawang tao na maniniwala o magsasabi na tuloy-tuloy lang. Parang minsan sapat na yun para magtuloy-tuloy ka. Kaya yun, salamat sa inyo, suportahan nyo yung mga bago, suportahan nyo yung mga battle MCs, yun, sa kung ano yung ginagawa nila, hassle o kung ano mang shit, suportahan nyo. At yun, kita-kits tayo sa mga event na susunod. Sana makapaglabas pa tayo ng video bago maging busy ulit para sa second round ng Isa Buhay. Pero yung kita-kits tayo sa susunod. O nga pala, si Rafian. Comment kayo kung anong gusto nyo panoorin natin. Comment nyo yung mga papa-shoutouts. Subukan natin sa susunod na video. Pero yun, maraming salamat. Ito ang Rap said. I'm out, Bert.